Maring itinanggi ng mga opisyal ng Ninoy Aquino International Airport ngayon ang kumalat na impormasyon na nakalis na ng bansa patungong Singapore si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at yan ay kasunod nga ng kanyang pagbibigay ng mga pahayag. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, walang naitalang anumang pagtatangkang umalis itong si Romualdez mula sa bansa hanggang nitong nakalipas na araw batay sa kanilang database. Dagdag pa ng isang intelligence official, agad nilang malalaman kung mayroong pag-alis na naganap, lalo na sa mga tinatawag na special flights. Wala pa umano na na-monitor ang kanilang panig. Kasabay nito ay muling binigyang diin ni Romualdez sa kanyang kamakailang talumpati na hindi siya magpapagamit bilang scapegoat sa mga kontrobersiyang kinakaharap ng pamahalaan. Anya malinaw ang pambansang budget ay hindi nakasalalay sa iisang tao o sa Kongreso lamang, kundi nagsimula sa executive branch kung saan ay inihahanda ang naturang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan bago pa man isumiti sa panig ng legislatura kung saan siya kabilang. Sa kanyang naging pahayag, iginit ni Romualdez na bilang dating pinuno ng Kamara de Representantes, bahagi siya ng isang sangay ng pamahalaan at hindi dapat na ituring na mastermind sa mga issue na ibinabato laban sa kanya. Binasag naman ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pananahimik upang mariing pabulaanan ng mga paratang na siya ang mastermind sa isang malawakang corruption scheme kasabay ng pagpapaintulot na isa publiko ang kanyang sinumpaang salaysay. Ayon sa dating leader ng Kamara, pinili niyang manahimik noong una bilang respeto sa legal process at upang hindi na makadagdag pa sa ingay ng issue. Subalit inaabuso na umano ito ngayon. Iginit pa ng dating House Speaker na mula sa simula ng kontrobersiya ay naging kooperatibo siya, humarap sa mga otoridad at hindi tumakas o nagtago. Kusang loob umano siyang nagpasa ng affidavit sa Independent Commission for Infrastructure at nagbigay din ng mga kinakailangang dokumento. Upang patunayan ang kanyang transparency, iniutos niya ang agarang public release ng kanyang affidavit upang ang taong bayan mismo ang humusga kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang sadyang nagiging biktima lamang ng pamumulitika. Tinawag din ni Romualdez na most absurd accusation ang pagtuturo sa kanya bilang utak ng katiwalian, lalo na pagdating sa pondo ng bayan. Nilinaw din niya ang proseso ng pagbalangkas ng budget kung saan nagmumula ang panukala sa Executive Department bilang National Expenditure Program bago ito isumite sa Kongreso. Idinagdag pa ng mababatas na ang Kamara ay binubuo ng daan-daang miyembro at nasa 85 komite. Dahilan upang maging imposible para sa isang House Speaker na makontrol ang bawat komite at madiktahan ang iba pang sangay ng gobyerno. Kaugnay niya, narito po ang bahagi ng naging pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive.